Kumalas na si Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbitiw siya bilang DepEd Secretary at co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ang kanyang resignation nangyari matapos ang ilang buwang usap-usapan na may lamat sa relasyon nila ng Pangulo. May report si Rafi Tima. Isang press conference ng tagapagsalita ng DepEd ang nakaschedule kaninang hapon. Pero ilang minuto bago ito magsimula, pinalitan ng podium ang nakalatag na mesa at saka lumabas si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Ayon sa Presidential Communication Office, tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni Vice President Duterte. Nakasaad sa liham ni Duterte na irrevocable ang kanyang resignation. Nagbitiw rin siya bilang co-Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Wala siyang binanggit na rason. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ang kampo ng bise, hindi na raw muna magbibigay ng dagdag na pahayag habang nagaganap ang transition. Ikinagulat ng mga kawani ng DepEd ang anunsyo. Siyempre nagulat po kasi bigla siya nag-resign. Tapos anniversary pa po ng DepEd bukas. Si Senate President Chis Escudero tinawag na inevitable o hindi maiiwasan ng resignation. Dahil na rin sa pag-atake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga kapatid ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos at ibang miyembro ng First Family. Matatandaan itong Enero sa gitna ng issue ng People's Initiative, naging kontrobersyal ang pahayag ng ama ni VP Sara. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Matapos lang yun. Okay na tayo. Don't even dignify. Okay, I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Sabi noon ni VP Sara, hindi siya sumasang-ayon sa kanyang pamilya sa lahat ng pagkakataon. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bad shot na yan sa akin. My husband will do everything to protect you. You ran together. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Na sinagot din noon ng Vice Presidente. Karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Sa ngayon, hindi pa masabi ng mga taga-DepEd kung ano ang mangyayari sa 30-day transition period, kung dadalo pa ba si VP Sara sa mga aktibidad o pulong sa DepEd. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.